itsura niya. Check mo nga sa ano niya, sa cellphone niya. Altitude digital. Uh-uh. Hindi, itapat mo. Mainit eh. Wow. Oy, alin mo. Okay. Hi guys. Sorry na late ha. Umuulan eh, lakas ng ulan. Dali lang, set up lang ng konti para kumusta ang mga nakakulong sa ano, kanilang bahay. Okay ba? May audio na? Dinig na? Hello? Ano nga? Sign nga kayo na naririnig nyo ako. Good PM, Sir Alan. Oh, Idol Eric Gabas, watching. Palusot na agad. Yun. Ronald. Benjo. Panay ang fan sign mo. Ano, Boss Eric Gabas. Okay. So, teka nabago yung aking setup eh. Medyo konting na kami hindi makapag-live eh. Dinig, thank you Sir Alan. Oh, shout out sa lahat ng mga mga nanonood. Ang dami nyo na, 81, counting pataas pa. So meron po bang newbie sa inyo? Yung as in newbie, talagang hindi pa nakakapagpalipad or nagsisimula pa lang magpalipad ng drone. Hello, ang dami oh. Okay, siguro sisimulan ko na lang muna dun sa sa mga nag-comment dun sa post ng page ng Altitude. Maraming dun eh. Siguro maganda bago magsimula, thank you muna ako dito sa sa page ng Altitude sa idea na to na ako daw yung mag-live para do sa Q&A kasi marami nagtatanong. Actually mahirap talagang sumagot sa sa page, lalo na kung kung magta-type ka lang. Mas madali kung nakakausap mo personal or nakakausap mo mag-explain ka by actual. Although hindi man tayo makakapagpalipad ng drone ngayon, mas madali-daling mag-explain. So merong tanong na mga binanggit doon sa sa page. Ang isang tanong ay, basa muna ako ng doon muna tayo sa madali. Paano po process ng pagpapacertify? Ito ay kay Sir Ron Aldo. Siguro Ronaldo siya, pinaghiwalay yung kanyang pangalan. Ron Aldo, paano po process ng pagpapa-certify? So, yung pagpapa-certify, hindi pala binanggit kung saang certify ito Certify ba sa pagmamaneho? Actually, sa bagay, common sense, ang pinag-usapan natin ni drone. So, ang tinutukoy siguro niya is certification ng CAAP. Paano magpa-certify? Ang unang step na gagawin diyan ay kailangan mo munang mag-undergo ng training sa mga drone, mga workshop kung paano magpalipad ng drone. Siyempre, kailangan meron kang drone, nakabili ka ng drone. Or kung wala ka pang drone, at least nakakapagsimula ka ng mag-search, then bumili ka ng isang toy drone. Tapos sa tingin mo, ay gusto mo magpatuloy, isang way is pumunta ka ng workshop. Ngayon, kung matagal ka na rin nagdo-drone at gusto rin mo magpa-certify, is talagang kailangan mo mag-undergo ng training. Okay. Ang daming mga pabati. Okay. Kailangan mo mag-undergo ng training. Tapos, dun sa training, dun pag-uusapan yung mga step-by-step procedure kung paano ka magpapa-certify, ano yung mga exam mo, ibibigay sa iyo yung mga pag-uusapan sa written exam, yung mga isasagot, parang reviewer siya. Then, magkakaroon kayo ng practical flying, papalipad kayo.
Titingnan, i-assess kung ano na ba yung status ng pagpapalipad mo. Pagkaraan nun, makakakuha ka ng certificate. 1 day lang naman yun, usually 1 to 2 days. Makakakuha ka ng certificate mula doon sa training. Yun ngayon ang dadali mo sa kaap. So, mula doon sa mga napag-aralan mo sa workshop, sa training, yun ngayon yung gagawin mo sa pagpunta mo sa kaap. So, pagka nag-exam ka, alam mo yung mga isasagot. Sa practical, sa written, alam mo yung gagawin. So, dun, yun talaga ang pinaka-umpisa. Para magkaroon ka ng certificate is umattend ka ng workshop. Siguro, okay na yun, Sir Ronaldo. Kung meron ka mang question, kung nakikinig ka or nanonood ka, is pwede ka mag-follow up or pwede mong i-message uli sa Altitude Digital or pwede mong i-comment dun sa picture natin. Susunod, best flying modes. How? Merong open and close sa parenthesis. How? Joystick for cinematic shots. Best flying modes. Ano bang best flying modes? Ang alam ko, mode 1, mode 2. Yun yung mode. Pag binili mo yung isang drone, nakalagay doon, mode 2 ang default. Pero baka hindi yung tinatanong niya. Ang tinatanong niya is for cinematic shots eh. O sige. Usually, mode 2 tayo, no? Naalala ko lang, total, nabanggit ko yung mode, nabasa ko yung mode. Ay mode 2 ang ginagamit natin. Alam niyo yung mode 2, yung throttle stick niya is nahandoon sa left hand yung throttle, ano, nasa kaliwang kamay. Yun yung vertical input, yun yung throttle. Then yung horizontal input, yun yung yaw, or yung drone is iikot siya. Kung top view ka sa drone, iikot siya ng clockwise or counterclockwise. So, yun ang mode 2, nasa kaliwang kamay yung yung throttle. Ngayon, may ibang mode 1, mode 3, mode 4. So, iba yung sistema noon, hindi natin ginagawa. Pero minsan, mayroon akong na-encounter, nagpapaturo sa akin magpalipad eh. Hindi ko naman na-check agad. Nung iangat ko yung drone niya, naka-mode, ibang mode eh. Hindi ko alam kung mode 1 o mode 3. Ang throttle is nasa kanan. So, mahirap yon. Sa mga beginner, siguraduhin niyo ang drone niyo is naka-mode 2. Huwag niyong babaguhin yung default noon. Mayroon kasi iba, binago nila yung mode settings. Ginawa nila mode, basta hindi ko alam kung anong mode, basta yung throttle nasa kanang kamay kasi daw yung sasakyan daw nasa kanang paa. So ginawa nila yung silinyador ng yung throttle ng drone nasa kanang kamay. So wala makakapagturo sa iyo pag ganoon. Maliban na lang yung gumagamit ng mga ganyang mode. Alam ko sa Japan yata is mode 1, parang ganoon, mode 1 nasa kanang kamay yung throttle. Usually sa atin, mode 2 ko ano yung default. So, nasa kaliwang kamay yung throttle. So, medyo mahirap para sa, kumaga para kang may sariling may sariling ang mundo. Hahanap ka muna ng kapares mo ng Ngayon, puntahan ko yung tanong, best flying modes, Punta tayo sa talagang tanong niya. May kinalaman sa cinematic shots. Best flying modes. Merong sport mode, meron yung P mode o yung pinaka-normal mode, meron yung tripod mode. Sa cinematic shot, the best yung tripod mode. Kung ang kinukunan mo is stationary lang, hindi gumagalaw. Halimbawa, bahay, pwede mo siyang ikutan. Kung kaya mong laruin yung 5 channels, alam mo yung 5 channels, yung throttle, yung yaw, yung elevator, or yung pitch, then yung roll, then yung tilt ng camera. Kung mapagsasabay-sabay mo yung control niyan, naka-tripod mode ka, mabagal yung tilt ng camera, tilt up and down, no? Ay makakagawa ka ng isang magandang cinematic shot. Ngayon kung moving yung iyong subject, hindi po pwedeng tripod mode pag gano'n. Either P mode or sport mode. Kaya lang, pagka naka-sport mode ka, ang kailangan mo ay, ikaw mismo hindi ka gagalaw dahil sensitive ang sport mode. So, kailangan mo, nakafocus ka talaga sa screen at halos hindi ka hihinga. Kasi kaunting galaw mo lang raramdaman sa sport mode 'yan. Pero kung kung mabilis naman yung yung galaw mo, kahit medyo malikot ka na lang kaunti dahil mabilis yung galaw ng drone, hindi na rin magre-reflect sa drone yung nginig ng daliri mo. Kasi pagka ang kinukuna mo is stationary lang, naka-sport mode ka, kahit yung konting nginig ng kamay mo magre-reflect do sa drone yun. Makikita ng camera yung galaw ng likod ng iyong kamay. So the best flying modes. Ito nga pala itanong ni Joshua Emmanuel Salva. Sana nanonood ka.
The best flying mode para cinematic is tripod mode. Ang tanong, paano kung walang tripod mode yung drone? Siguro kung may settings ka para sa sensitivity, ay hinaan mo siya para yung stick mo bumagal. Yun ang mga pwedeng hack nun eh. Pupunta ka sa settings ng drone, hinaan mo yung movement ng drone. Kasi dahil wala kang tripod mode eh. Pero kung meron kang tripod mode tulad ng Phantom 4, Mavic Pro, Mavic 2, Mavic 2 Zoom, Mavic 2 Pro, saka ano pa bang may tripod mode, Inspire 2, yan. Pag once na itin tripod mode mo siya, suwabing-suwabe yung galaw niyan sa cinematic shot. Para sa mga stationary subject or slow moving na subject. Okay? Okay na, Sir Joshua Emmanuel Salva. Okay, susunod na tanong ito ay Christian Siwagan. Paano nyo po ginagawa lang maayos yung paglulusot-lusot ninyo kahit hindi ninyo nakikita yung drone? Kinakabahan kasi ako sa tuwing lulusot ako sa mga puno. Abay, naglulusot ka na pala. Huwag kang lulusot pagka kinakabahan ka. Kailangan pag lulusot ka, buo yung loob mo. Kasi mahirap lumusot. Baka yung kaba mo mapalitan ng ng nervyos talaga kasi pag bumangga yung drone mo ay talaga naman iba yung sakit na mararamdaman mo. Okay. So, ang tanong, paano nyo po ginagawa yung paglulusot-lusot ninyo kahit hindi ninyo nakikita yung drone? Hindi ko po magagawa yun kung hindi ko nakikita yung drone. Yung lipad po ng lusot or ano bang tawag nila dyan, o lusot na nga, nakikita ko yung drone. Yung kasi is line of sight flying. Hindi kasi po pwedeng asahan ang DJI. DJI pinag-usapan natin. Hindi mo maasahan ang DJI sa FPV, sa first person view kasi may delay yung nakikita mo sa screen mo. Hindi siya yung actual footage eh. Kumbaga, nadidelay siya ng millisecond eh. Pagka nga nagkaroon ng lag, nagkaroon ng signal interference, ay nagkakaroon pa ng halos 1 second na lag. So, hindi mo siya pwedeng asahan na lulusot ka, doon ka nakatingin sa screen. Kasi bumangga na yung drone mo, pero sa screen mo hindi pa bumabangga. So, pagka lulusot ka, doon ka titingin sa drone. Pero bago mo gawin yun, tingnan mo muna yung lulusutan mong butas. Kasya ba yung drone? Baka mami, hindi naman kasya yung drone, ha? Hindi yung drone lang ang tinutukoy dyan. Yung dulo ng propeller. Tingnan mo yung dulo ng propeller mo. Kung gaano ang clearance. Hanggat mare, lakihan nyo muna. Kung hindi ka sanay talaga at gusto mo talagang gawin yung maglusot. Practice ka muna sa malaki. Oo. Kasi laki ng Ferris wheel yung butas. Hindi yung pagitan ng bakal ng Ferris wheel. Hanap ko muna ng malaking butas na pwede mong lusutan. Or kung walang butas, pagitan muna ng puno. Practice ka muna sa pagitan ng 2 puno. Siguro naman maluwang yung mapipili mo. Dumuhan ka sa pagitan. Pag nagawa mo, panoorin mo yung shot mo kung walang galaw, walang uga, try mo mas maliit. Diba? Mas liliitan mo siya. Tapos, nakailang drone na raw ako, sabi ni Justin. Mamaya, paliit yung gagawin mong pagitan, space sa iyong lulusutan hanggang sa makuha mo yung maganda sa iyong camera. I-review mo yung footage mo kung okay na ba, mukha na ba siyang maluwang. Kasi minsan madaya lang tingnan eh. Maluwang naman talaga yun eh, mukha lang siyang maliit. Kasi siyempre iba yung camera view eh. Pag dumaan na yung drone na ganyan, although isang di pa pala yung layo sa kabila ang tip ng propeller ng drone, pero pag pinanood mo mukhang maliit, di ba? Maganda na rin siya, cinematic na rin ang dating niya. Pero kung forward kasi, walang problema, nakikita mo yung progress ng paglipad niya doon sa camera kung nakalusot na ba o hindi. Pero kung paatras, yun ang mahirap eh. Usually yung ginagawa namin ay reverse, nakaharap sa akin yung drone. So, reverse ang orientation. So, kailangan mo magpalipad in reverse orientation. So, yung kanan mo is kanan sa drone, pero yung dahil relative yung drone na nakaharap sa inyo ngayon, bali sa liwa siya. O, pag kinaliwa mo, pag kinanan mo siya, is yung drone is, ang itsura nun is pakaliwa pala. So, reverse. Mag-aaral ka magpalipad ng naka-reverse. Tapos, ilalayo mo siya dahan-dahan, pero kailangan ma-shoot pa rin siya doon sa pagitan ng 2 pulo. Halimbawa,
So magpa-practice ka sa maluwag muna, paatras. Usually kasi paatras eh. So yung drone nakaharap sa iyo, i-atras mo yung drone, then i-maneuver mo siya in reverse orientation. So ganun yung gagawin. Pag nagawa mo siya, paliit ng paliit yung gagawin hanggang sa ma-master mo yung ano. Ang isang magandang explanation diyan, halimbawa, nakatayo ka sa isang pwesto, meron kang sinulit or meron kang isang tali, meron kang string. Meron kang butas na pupuntahan. Parang itatali mo yung string doon, ilulusot mo sa butas. Ganun siya. Kailangan makita mo kasi yung string, hilahin mo ng straight na straight. Kailangan makita mo yung dulo ng string. Hindi ka po pwedeng magpalusot na hindi mo nakikita yung dulo na pinagtatalian. Basta yung string susuot sa pinakabutas. Halimbawa, yun yung example ko lang. Ganun dapat ang illustration kung ikaw ay magpapalusot ng drone. Kailangan nakikita mo yung kabilang dulo na pupuntahan mo. Or kung hindi mo man makikita, alam mo na maluwag na yung dulo, wala ka nang babagaan. Kasi po pwede mong gawing straight or pwede mong gawing nagpapan or either, depende kung ano yung creative shots na gagawin mo sa iyong palusot, sa iyong pullback na may palusot. So, yun yung tip. Kailangan makita mo yung dulo nung pupuntahan. Kung na-master mo na magpalipad in reverse orientation, kailangan makikita mo yung kabilang dulo. Okay? So, practice muna sa maluwag. Huwag niyong gagawin hanggat hindi niyo na ma-master. Huwag niyo muna gagawin sa maliit. O nga pala, baka mamaya makareceive ako ng PM ng private message na may picture na naman na wasak na drone. Madalas ako nakaka-receive ng ganyan. Ginagaya raw yung shot ko. May message ngayon sa akin. Wasak daw yung drone niya. Nagtatanong kung kanino pwedeng ipagawa. So, huwag naman po sana magkagano. Huwag niyong gagawin yun hanggat hindi niyo kabisado. Kung gusto niyo gawin yun, gawin niyo muna sa maluwag na space. Huwag agad sa maliit. At saka hindi yun ang basehan ng isang mahusay na pagpapalipad ng drone. Ang talagang pagmamaster niyan is i-maneuver mo yung drone mo ng smooth. Kahit ano yung ginagawa mong galaw, laging smooth yung galaw. Kahit wala ka pang subject, basta gumagalaw ka, hanggat maaari, bawat angle mo, once na lumipad yung drone mo, basta nag-roll ang camera mo, laging smooth yung gagawin. Ano yan, Benjo? Saan magpaparepair ng drone kasi madamig may... Marami nagre-repair dyan. Yung tanong kanina ni Justin Morales, babalikan ko, nakailan na raw ako ng nawasak na drone. Sa pull-out shot, wala pa naman ako nawawasak na drone. Doon sa pullback palusot na shot, wala pa naman po akong nawawasak na drone. Meron akong mga minsan tumatama. Minsan kasi sobrang liit eh. Yung doon sa Clark Speedway. Nag-shoot ako ng pre-debut. Pinalusot ko doon sa pagitan ng bakal patagilid yung ginawa ko, so mas maliit yung butas niya. Saktong-sakto doon sa Mavic Air, yung tip. Sabi ko parang 1 cm lang saktong-sakto. Pero nung lumusot na, siguro tumagilid siya ng konti, mas nadinig ko yung tunog ng propeller. Ting! Nadinig ko doon sa dulo. Pero pag dulo lang ng propeller, kahit tumama yan, hindi yan babagsak eh. Basta ibilis mo lang. Pagka mabagal ka or nag-hesitate ka at huminto ka sa pagitan, babagsak na yon. Kasi wala na siyang puwersa para dumiretso eh. Pero kung lulusot ka, kahit matigas yung kahit maputol yung dulo ng propeller niyan, lulusot pa rin niya. Kung mga puno-puno lang, walang problema. Kung mga dahon, kayang-kaya niyang putulin yan, ilulusot niya yan. Pero kung sanga na malalaki, wala na. Yun? Hindi kaya ng propeller. Yung propeller ang mapuputol doon. Okay, teka, baka maging puro palusot yung ating pinag-uusapan. Nakailang drone na ako. Nakawasak ako isang drone, Inspire 1. Talaga, total wreck. Pero hindi sa palusot yun, iba dahilan nun. Tinamaan siya ng dahon ng nyog, humampas na malakas yung hangin. Naka-hover ako sa ibabaw ng puno ng nyog, sa Boracay. So, nahampas siya ng malakas na hangin habang nag-uusap kami ng direktor ng Kuwaiti National. Indie film siya. Total wreck talaga yun. Pero, yun lang. Nakawala na rin ako ng isang drone, Phantom 4 sa underground river. Hindi ko pinalipad sa loob ng kuweba, talagang hindi po pwede. Dito lang sa labas ng underground river. Biglang nawala eh. Hindi namin alam kung saan napunta. Sabi nung mga nandun, zinap daw, nilaser daw ng Amerikano kasi daw restricted area daw. Talaga hindi makita, wala. Kahit yung ko nawala eh, kahit yung
flight lag. Hindi makita yung hindi makita yung record niya sa flight lag. Talagang wala. Hindi namin alam kung nangyari eh. Buti may dala akong backup na Mavic Pro. Yun talaga yung ginamit namin sa shoot. Tips naman sa tamang paghawak ng RC kay Jerome Pasqua para mas smooth. Yung tamang paghawak. Depende sa inyo yung tamang paghawak. Yung tamang paghawak is depende kung thumb or pinch. Meron bang diyan magdedebate diyan, thumb or pinch? Ako, ang gamit ko is pinch. Pero minsan parang thumb siya, naka-slide siya na nakapatong, tas tagil. Pero depende, pagka mabilisan talagang ginagrab ko ng dalawang daliri yung stick kasi umiig kasi. Nanggigigil. Pag thumb kasi, alam niyo nagkaroon ako ng problema sa thumb, lalo na sa Phantom. Pag masyado ka nang gigigil na, nadidiin mo nang hindi mo napapansin, masakit sa dulo ng thumb yun, lumulubog yung ilalim ng controller. Napalubog ko minsan yung right hand eh, na lumubog yung mismong stick. Sa loob hindi yung stick lang nabali, yung mismong gimbal stick ng Phantom 3 siya, Phantom 3 Professional. So sobrang diin niya, siguro nagigigil ako, hindi ko naramdaman, lumubog. So nag-lock yung position ng forward, alanganing forward, pagitan ng forward, then naka-left ng kaunti. So hindi ko siya matanggal dun sa ganung position dahil lumubog nga eh. Buti na lang nakokontrol ko pa yung throttle at saka yung yaw. Doon ko lang siya napapababa, pero ang hirap nun, ikot siya ng ikot. Yun yung isang paraan eh. Okay. Ano yung susunod? Balikan ko muna. May una nagtanong bago ko balikan yung mga tanong ninyo. Baano po ninyo? Okay, tapos na pala yan. Next ay anong drone ang maganda para sa beginner? Si Shirley VM. Ano pong drone unit ang para sa beginner? Ano daw drone ang para sa beginner? Isa sa pinakamadalas kong ma-receive na message ay anong drone daw ang bagay sa beginner. Minsan, sabi ko, may nag-message sa akin. Sinagot ko naman yung sabi niya, anong magandang drone para sa beginner? Sabi ko, toy drone. Nung nag-uusap kami, yun pala, may pambili. Hindi niya kailangan ng toy drone. Pagka ang nagtatanong is, ang sagot is depende sa inyo. Kaya hindi ko rin agad masagot yun eh. Kung ano magandang drone para sa beginner. Kasi, kahit na beginner kayo at bumili kayo ng Mavic Pro, Phantom 4, pwede sa beginner yan. Ang kailangan nyo is yung aalalay, yung magtuturo. Kasi mahirap talaga sa unang-unang lipad na wala man lang kayong kasama. Kahit sabihin ninyo na nanood ka sa YouTube or kung ano man, nagpa-practice kayo sa simulator, kailangan yung unang-unang lipad ninyo, meron kayong kasama na marunong. O kaya mag-hire kayo ng instructor para hindi mag-goodbye yung drone niyo or hindi kayo makatama or wag naman sana makadisgrasya. Kahit anong drone po pwede. Mavic 2 Pro for beginner? Oo, pwede. Sino to? Si Kevin? Bakit? Kung kaya bang bumili? Meron isang nagtanong sa akin yan eh. Gusto niyang bumili. Ayaw na niyang bumili ng toy drones. Gusto niya agad eh. Kung may pambili kayo, hindi siya actually, pinakamadaling paliparin is Mavic 2. Napakadali na yan. Lalo na kung i-switch mo siya sa sport mode, kung nababagala ko, or sa beginner mode. Napakadali niyang paliparin. Paliparin mo yung tigpa 5,000 na drone, paliparin mo yung Mavic. Tingnan ko kung alin ang mas una mong mapapalipad. Sigurado ko sa inyo, mas una yung mapapalipad is Mavic 2. Okay. Yung kung kaya rin lang na kung talaga sigurado rin lang kayo na gusto niyo mag-drone at gusto niyo talaga 'yan, pwede niyo bilhin 'yon. Wag niyo lang talaga ika-crash yung una. Kuwari, kung hindi niyo talaga nagusto, pwede niyo namang ibenta uli eh. Pero halimbawa, bibili kayo ng mumurahing drone, yung mga nasa gilid-gilid lang. Pwede naman 'yon. Kasi at least manual, matututo ka magpalipad ng manual. Pero expect niyo after 1 month sira na 'yon. Hindi tatagal 'yon. Baka nga after 1 week lang eh. Pero kung meron kayong instinct na magaling kayo sa mga remote control kahit hindi pa kayo nagpapalipad ng drone at gusto niyo mag-try, ginhawang paliparin yung drone. Hindi siya
hindi siya hindi siya ganun kahirap yung Mavic 2. Pero kung yung tig 5,000, 3.5, 2.5, meron nga 1.5 or yung tigwa 1,000 na anong tawag ito, Tiny Whoop. Hindi yung Tiny Whoop na original yung imitation. Pwede ninyong pagpraktisan muna yun. Total, magaang lang naman yun. Pili lang kayo ng lugar na walang matigas na babanggaan para hindi nyo masira yung kanyang mga guards. Kasi pag bumangga yun, nasisira pa rin yung prop guard, nabibiyak. Pero yun, isang maganda yun. Pagka okay sa inyo yun, at nakukontrol, nagagawa nyo na kung ano yung naiisip ninyo, na ilalabas nyo doon sa drone, nagagawa ng drone yung iniisip ninyo, pwede na kayo mag-try agad ng mga magagandang drone kung may budget kayo. Ano susunod? Wala pong idea saan po ako pwedeng mag-practice. O kung magpa-practice kayo, hanap kayo ng maluwag na lugar. Huwag na maluwag na lugar na maraming tao. Siyempre, maluwag na lugar na walang tao. Kasi unang-una, dudumugin kayo ng mga bata. Pagka may hawak kayong drone, nakita, tatawag pa ng mga kasama niya. So, paano pa kayo makakapag-practice? Hanap kayo ng lugar na walang practice at saka hindi no-fly zone. Yung hindi kayo sisitahin. O baka mamaya, malapit pala sa airport. O huwag kayong magpapalipad malapit sa airport. Dahil baka, mapasama kayo dun sa mga sinisita. Ang dami gusto. Okay, so tapos na ako doon. Sige po, next. Sige, meron pa isa message sa ni Sir Miguel Kimhoko Toralba. Hello po sir. Paano po ma-achieve yung mga cinematic shots using older drones like Phantom 3 is standard? Okay, so Phantom 3 standard. Nalimutan ko na mga settings niyan Pero kung Phantom 3 standard, hanapin mo yung settings niya, aircraft settings sa advanced. Tingnan mo kung meron siyang pampahina ng sensitivity doon. Bawasan mo. Kasi pag masyadong mabilis, mahirap talagang ipanggawa ng cinematic shots. Or kung kaya mo namang i-practice sa daliri mo na ikaw na yung nag-a-adjust sa daliri mo talaga, gawin mo. Ang isang crucial kasi sa cinematic shot is yung yaw at saka yung camera tilt. Yung up and down ng camera. Dapat mabagal yung camera yaw. Yung camera yaw, yung nagle-left, yung rotation, yung counterclockwise or clockwise na rotation. Kasi naapektuhan nun yung nakikita ng screen. Ganon din yung camera, tilt up down mo. Masakit din sa mata yung pag yung masyadong mabilis. So, bawasan mo yung galaw niya. Then yung yaw, gawin mo ring swabe. Nahandyang kasi bumabase yung, yung galaw. Yung forward kasi, i-forward, backwards mo, i-sidewards mo. Hindi masyadong hindi masyadong problema 'yon. Hindi nakikita. Pero yung yaw at saka yung tilt, 'yun ang malaking bagay na nakikita sa framing mo, sa frame ng shot mo. So, 'yun yung hinaan. Tingnan mo kung may settings yung yaw at saka yung camera, yung tilt. Hinaan mo 'yun. Makakatulong iyon para maka-achieve ka ng cinematic shot kahit na Phantom 3 standard lang yung drone. Okay, so nasagot ko na yung mga comments at saka yung mga messages. Ngayon, tingin ako dito sa mga comments, ano yung po pwede kong masagot sa inyong mga comments. So, shout out, oy Judge Pogi Martinez, nasa Davao. Sir, ano po advantage na may ka-up license sa wala? Ano advantage sa mga sa mga shoot kasi kung commercial shooter ka? Pagka may location na nagre-request ng ka-up certificate, so may papakita ka. 'Yun yung isang advantage nun. Kasi pagka wala kang maibibigay pagka hiningin nila. Training certificate lang dadalhin sa ka-up by Irvin. Opo, training certificate ang dadalhin mo sa ka-up, pero hindi lang training certificate. Siyempre, kailangan mo dalhin yung drone mo sa susunod na araw dahil magpapalipol ka, hindi naman sila magpapahiram ng drone. Dala ka rin ng ballpen kasi magpipill up ka ng marami. Magdala ka rin ng ID, 2 ID na 1 by 1. Magsuot ka ng proper attire, nakapantalon, tapos naka-polo kasi yun ang kanilang dress code doon. Ano pa ba? Hindi ko na maalala yung iba. Pero yan lahat kung ituturo yan sa workshop.
para sa training, sa drone training. Kailangan umattend kayo nun para malaman nyo lahat yung mga kailangan nyo dalhin. Hindi lang training certificate. Siyempre, pwede kang magpa-print ng training certificate. Pero kung hindi mo naman alam ang isasagot sa mga itatanong sa'yo, lalo doon sa written exam, ay wala rin, hindi pabagsak ka rin doon. Merong iba gumawa ng training certificate. Nagpa-print. Pagpunta nila ron, hindi nila alam yung mga ganun, meron palang mga ganong question. So bumagsak sila, sayang yung kanilang effort. After 1 week naman, pwede ka uling pwede ka uling mag-take. Pa-play ka ulit ng at least nabasa mo na siguro yung exam. Naging review na sa iyo yun. Pero hindi pa rin, may susunod pa ng exam, yung practical exam. Hindi mo pa rin alam yung mga sunod-sunod na ipapagawa. So sa workshop, ituturo yun. Sir, pa-share ng mga proper settings. Kaya ano naman to, Kevin Navato. Pa-share ng mga proper settings based sa preferences mo for cinematic shots. Proper settings. Proper settings. Ayun, peka. Mahirap ipakita. Hindi naka-on yung aking gamit. Pero usually, ang ginagalaw ko dyan is yung sensitivity at saka yung yung expo. Yun lang naman. At saka yung camera tilt. Yun lang naman. Pero iba-iba kasi tayo ng settings. Yung Mavic 2 Pro yung default niya okay na sa akin Wala kang kailangan gawin. Yung camera na lang, medyo mabilis pa rin yung up and down niya. Yung tilt niya. Yun lang ang kailangan mong gawin sa Mavic 2 Pro. Nagulat nga ako yung ginagawa kong exponential setting sa mga Phantom 4. Nung lumabas yung Mavic 2, ay yun yung nakalagay na settings ng exponential. Kapares na nung mga settings ko sa mga previous ko na drone. So in-apply na nila sa Mavic Pro. Mabilis pa rin masyado, pati yung throttle up down niya masyadong mabilis mag up and down. Tapos yung mga movements niya kulang sa exponential. So nilalagyan ko siya ng, hindi ko maalala kung 0.25 exponential dun sa side movements at saka sa yaw. Yung throttle hindi ko, konti lang kasi ayoko rin na mabagal mag-response yung throttle baka mamaya ilulusot mo siya sa maliit. Pag mabagal ang response ng throttle, hindi siya makakasabay sa galaw mo So, yun yung kailangan mong baguhin. Pero ganito gawin mo by 5 mo muna gagalawin yung numbers. Huwag mong gagalawin agad ng malaki ang difference. Kasi pag ginalaw mo siya ng malaki, tapos mo palilipa rin, baka manibago ka. Galawin mo by 5 or by 10. Pag nakuha mo na, adjust mo na ng by 1 or by 2 para hanggang makuha mo yung tamang timpla, yung pinaka fine tuning niya hanggang tamaan mo. Okay? Sunod po, shout out kay Boyet Bagasina, Rocky. Okay? Sino pa? Sir Omel. Ralph Ryan Reyes. Ilan kph hangin kaya ni Mavic Pro? Wind and gust. Okay, magandang tanong. Ilang kph ang kaya? Tingnan mo kung ilang kph ang lipad ng drone mo. Kung ano yung lipad na kayang ilipad ng drone mo, yun yung kaya niyang i-handle na hangin. Kaya lang hindi mo kasi accurately masusukat Kailangan mo magbigay ng allowance. Huwag mong expect na although kaya niya lumipad ng 60 kilometers per hour, ililipad mo rin siya sa 60 kilometers per hour na hangin. Kasi yung hangin, hindi naman ganun talaga yung kumbaga, approximation or average yun. Pwedeng mas malakas, pwedeng mas mahina. Kung 60 kilometers per hour, tas may bugso pala or may bigat pala yung hangin, may kapal at may nipis kasi ang hangin, magugulat ka, pwedeng tangayin bigla yan. Baka nga pag minalas-malas is bumaligtad pa yung drone. So yung hangin is kaya niya i-handle ng mga 40. Yung bugso nun, baka mami umabot pa ng 70 or kaya may time na matatangay. Pag natangay ng hangin, pilitin mo mailayo siya doon sa kung saan siya natatangay. Huwag mong, kahit kontrahin mo kasi hindi mo makokontrahin, tatangay na talaga yun Ilaban mo sideways or yung signal mo habang tinatangay ka ng hangin hanggang sa makawala na siya doon sa hangin, tsaka mo lang siya maibabalik. Na-experience ko yun sa Mount Makulot, sa Mount Makulot, na tsempohan namin, hindi maganda yung panahon. Sa hirap ng nilakad namin doon, sayang naman kung hindi ko kukunan. So, isinacrifice ko na yung Mavic Pro. Mavic Pro lang yung gamit ko noon. So, inilipad ko siya. Nung una, okay pa, kaya. Pero may pag nakatayo kami sa bundok, halos para kaming maiuhulog niya sa lakas ng hangin. Talagang malakas siya. Pag
pagka may jacket ka, itaas mo yung braso mo, syempre yung jacket mo medyo lalaula siya. Maibubuwal ka nung hangin. Nilipad ko yung Mavic Pro, kahit yung mga guide, sabi nila, marami na raw drone na natangay doon. Paglipad ko, naka-isang baterya ako, nakaikot-ikot ako. Nung pangalawang baterya ko, nahipan siya talaga ng malakas na hangin. Tinangay na siya. So, ang ginawa ko, pinilit ko na lang na yung drone is wag mawala sa line of sight ko. Kasi alam ko naman yung hangin, mawawala rin. Hindi naman siya diretso na pag nasakay siya sa hangin, diretso siya matatangay. So, tangayin siya ng tangayin. Kahit na aabutin siya ng malayo, basta nakikita ko pa rin siya, inintay ko na mawala. Mas malakas siyang gumalaw ng sideways. Kuwari, tinangay ka ng hangin, mas malakas yung drone makawala. Patagilid mo gawin. Huwag mo ilalaban ng, kuwari, tinatangay siya ng patras, tapos ifo-forward mo, sasalungotin mo. Hindi makakalaban. Lumabang ka ng patagilid na lang. Hanggang sa makawala ka dun sa, kumbaga, yung lugar na may pressure yung hangin. Ganun ang gawin. Huwag mong, dahil talagang hindi niya kaya. Kasi ang drone naman, is meron siyang certain degree na hindi na siya pwedeng lumagpas doon kasi mamamatay na yung motor. Ang kailangan, yung DJI, yung flight controller niya, merong degree kung hanggang saan lang siya tatagilid. Kaya kung ang hangin is masyadong malakas, hindi siya tatagil sobra para labanan nyo. Hindi, magpapatangay na lang siya sa hangin. Talagang matatangay siya, maaanod siya ng hangin. So, hintayin mo na lang na makawala. Basta kailangan lang, huwag siyang mapupunta doon sa hindi mo makikita. Yung wala kang line of sight. Kasi mawawalan ka ng signal, hindi mag-RTH yan. Lalo na kung nakasakay siya sa, swerte kung makawala yung sa hangin, makakabalik sa iyo. Pero kung may bugso ang hangin, hindi talaga siya makakabalik. Dahil mahina ang return to home ng drone mabagal. Mas malakas yung sport mode kung ikaw ang magko-control. Okay? So, siguro okay na ako doon. Jeff, Buena Flor. Ay, nawala. Sorry, Jeff, nawala. Hindi ko na mabasa. David, paano po maiwasan mag-fly away, Master? Si David Otamias, taga Davao to. Ay, Davao, Cagayan de Oro. Para wag mag-fly away, wag magpalipad. Pag magpapalipad ka, siguraduhin mong alam mo lahat yung mga controls or yung settings or yung GPS signal, alam mo yung location mo para makaiwas ka sa fly away. Maraming mga cases interference, yan ang mga cases sa mga flyaways Okay? So, kailangan i-master mo lahat. Magpalipad ka na magpalipad sa mga lugar na kabisado mo bago ka sumabak sa mga lugar na hindi mo kakilala. Tsaka yung drone mo, kailangan kabisaduhin mo rin, kilalanin mo rin para makaiwas ka sa flyaway. Sensya na, nabago yung screen ko, lumit. Ayaw kasing gumana kayo ng iPad Nalipat ulit sa phone tong gamit ko. Nadagdagan, okay. Sir Omel, how much ang seminar sa CAAP? Ilang days po ang seminar? Sa CAAP. Sa CAAP, ang practical, written exam, 370. Yung certificate naman, 3,000. Yung practical exam, depende, So, more or less, mga 3,000 din. 3,500, 2,800, ganyan. Depende kasi sa kung ilan kayong magpa-practical exam. At pupunta kayo doon sa Batangas, sa flying field. Doon kayo magpa-practical exam. So, more or less, magkano sinabi ko? 3,000, 370, nasa 7,000, ganyan. Hindi eksakto yun. Ano lang yun? Estimate. Okay? Shout out, Matanglawin. Hello. Ano pa? Ang dami. Sunod-sunod, hindi ko mabasa lahat. Lodi, anong tips para sa mga magpalusot? Ako, nabanggit ko na po kanina yan. Pagka ni-review nyo na lang po ulit marami na akong sinabing tip para sa pagpapalusot. Tama na muna yung palusot, sa iba na lang kayo magpalusot. Paano lumakas yung signal lagpas 100 meter? Neil Pacifico, paano lumakas yung signal lagpas, ano ba ang drone mo? Masyadong mahina yung 100 meters kung hindi mo kayang lagpasan. Siguro gamit ka ng reflector or yung parabolic para lumakas. Dwin, bakit po hanggang 120 meters ang allowed na altitude ng drone dito sa Pilipinas? Hindi lang dito sa Pilipinas 'yon. 120 meters is halos buong halos sa kalahat yan kahit sa FAA sa US, ganun din, 120 meters or 400 feet. Actually, doon nga kinuha ng CAAP yun. Hindi dito lang sa atin yun, 120 meters. Kasi, pagkalagpas nun is yung mga helicopter na. Hanggang baka kasi makatama na tayo ng helicopter. At kung malapit sa airport nga, minsan kahit yung aircraft, mga aeroplano, is bumababa na doon. Kaya, wag kayo magpapalipad ng lagpas doon.
Dahil hindi ninyo alam na ano, na baka mayroong helicopter, lalo na yan, hindi nyo naman agad nakikita, hindi nyo, nagugulat na lang kayo, nandyan eh. So ingat po sa pagpapalipad ng matataas. Mabilis tumaas ang drone, mabagal bumaba. So may tendency na magpanic kayo. Alam niyo yung panic button ng ano ng ng drone, papatayin niyo na, i-crash niyo na siya kaysa tumama kayo sa eroplano. Kaso baka bumagsak naman kayo sa mga ano tao sa baba. So delikado talaga. Iwasan niyo po magpalipad ng lagpas ng 120 meters. Okay, marami akong nababasa. Oy, Rael, magkano rate ng big? Ano yung big? Sa aerial shots. Ano ba yung big? Magkano rate sa aerial? Depende. Depende sa skill mo. Kung magkano ibebenta yung sarili mo. Yung iba, binibenta ng libre yung sarili nila. Lalo na kung wala pang masyadong shoot. Yun lang, magagalit yung mga talagang nasa commercial drone business. Kasi sila yung ano. Pero kung sa tingin mo, maganda na, okay na yung skill mo, pwede mo i-market ng mataas or introduce mo na yung sarili mo. Di pag nagustuhan nila, pwede ka na mag-presyo ng mas mataas sa susunod. Kung gusto nila, kung okay sila sa'yo. Yun yun. Ay, Boss Jeff, Titans. How to be you po. Same to you. Kumusta sa Pasig sa ano nyo dyan? Pahiram ng drone nyo, hindi pa ako nakapagpalipad ng Agras na yan eh. Oy, si Boss James. Ay, idol ko rin kayo, boss. Yung shoot natin, di natuloy. Sayang, nabutan ng lockdown. Shout, yan lang. Boss James Oliver Lau. Siya po yung kasama ko dun sa ano, sa tourism video. Siya yung nag-ano sa akin ng shoot na yon. Yung napapanood nyo sa TV na may Lake Pandin at saka yung sa South Cotabato may waterfalls. Yan, maganda yung ginawa naming video dyan eh. Renz Melendez, Sir Omer, sa Mavic 2 Zoom, upgrade pa ba ako sa ND32? Ano yun? Upgrade pa ba ako sa ND32? Hindi ko nabasa ng buha. Sorry. Upgrade sa ND32? Upgrade? Kung gagamit ka ng lens filter, kung tinutukoy mo sa lens filter, ND32 okay siya sa photo. Sa video, masyadong mataas yun. Hindi mo mapapakinabangan sa video yung ND32. Kaya naman ng Mavic 2 kasi kung Mavic 2 Pro ba? Mavic 2 Zoom. Pag Mavic 2 Zoom, hindi ko lang alam. Sa Mavic 2 Pro, ND32 po, pwede siya sa video. Pero masyado siya mataas. Hanggang ND16 lang siguro eh. Kaya naman yung ND32, itataas mo na yung ISO mo. Sir Omel, ako nawala na naman. Sorry, hindi ko nababasa lahat. Hello, Sir Miguel Vasquez. Okay? Ano pa? Teka, hindi kasi ayaw bumalik nung ano eh, nung mga nakasulat eh. Jesse Kalasan, Sir Omel, worth it pa din ba ang Mavic Pro? Bill, even now 2020 Mavic Pro. Ay, kung meron kang market sa Mavic Pro, pero kung wala kang market, kung maglalaro ka lang, okay lang 'yon. Pero kung sa shoot, medyo. Pero may Mavic 2 na kasi nung madalas na hinahanap eh. Oy, Sander, partner, musta? James Tres Tiemsin Rosales. Shout out po para kay James. Okay? Balikan natin yung mga ibang kung kaya ko pa. Sir, kada palipad nyo po ba nagkakalibrate kayo? Hindi naman po. Kay Mer Di Mapilis, hindi naman po kailangan lagi nagkakalibrate. Lalo na kung drone niyo is Mavic 2. Ang pinakamadalas na i-calibrate ko na drone is yung Mavic Air dati. Kada lipad, kada palit ng battery, compass error eh. So, kailangan mo siyang i-calibrate. Pero yung IMU sa mga drones, hindi mo siya kailangang i-calibrate. Kung sa lugar na yung naikot ko sa Pilipinas, ang lalayo. Sabi nila, every 100 kilometers na travel mo, kailangan mo i-calibrate. Hindi naman eh. Hindi mo kailangan i-calibrate yung IMU. Hindi ko lang alam kung hindi ko ramdam ha. Baka pagka iba, nararamdaman yung kailangan mo i-calibrate yung IMU. Pero hindi naman. Sabi kasi, pagka isinakay mo ng aeroplano yung drone, parang naapektuhan yung lipad niya or nasisira yung kanyang kasi IMU is Internal Monitoring Unit. Tama nga ba ako sa IMU? Nakalimutan ko na. Basta hindi mo naman siya kailangang i-calibrate palagi. Nire-require siyang i-calibrate kung nag-update ka ng drone. Kung in-update mo yung drone. At saka kung minsan nagpa-prompt doon sa status indicator mo, nakalagay IMU calibration required, i-calibrate mo siya. Pero kung naglilipad ka, wala ka namang napapasing kakaiba, huwag mo na siya i-calibrate. Kasi maselan mag-calibrate, lalo na kung hindi level yung
lugar o yung place na pagpapatungan mo. Ginagamitan pa ng ano yan eh, ng alam niyo yung ano, yung bubble indicator, yung doon mo makikita kung talagang yung surface na pagkakalibratean mo ng drone mo is pantay na pantay. Kailangan naka-zero yung bubble doon sa gauge sa mga ano niya. Pagka yun, nailagay mo doon mo siya i-calibrate. Pantay na pantay yung magiging lipad mo ng drone. Alam niyo yung nabibiling ano, yung nabibiling ruler, yung may bubbles na may marker. So kailangan nakasentro yung ano, yung mga tripod, di ba? Meron siyang ano, bubble pagka ipapatong mo siya. Kailangan naka-level lang. Ganun din yung ano, ganun din yung pagpapatungan mo na pagka-calibrate ng drone. Mas maganda yung lipad niya, mas matipid sa baterya kung maika-calibrate mo ng tama. Tapos hindi mo kailangan i-calibrate palagi. Yung compass sa Mavic Air kasi hindi lumilipad ang Mavic Air at saka yung Phantom 3 pag hindi naka-compass calibrate. Yung Phantom 4 at saka yung Mavic Pro, kahit hindi nakakalibrate yan, wari, nakapaba lang siya, i-arm mo siya, mag-arm yung kanyang mga propellers kahit na may naka-indicate na compass error. Pag angat, mawawalan bigla yung ano, compass calibration needed na yun, mawawala. Pag lipad na, mag-okay na siya. Pero sa Phantom 3, hindi eh. Kailangan mo siya i-calibrate. At saka sa Mavic Air. Okay. Ano pa? Ano po scope ng training certificate yung under altitude digital? Pwede mo siya yung si ano to, Andrew Ground. Magagamit mo siya pang apply ng ano, ng CAP certification. Yung training certificate na makukuha niya sa altitude digital. Hopefully makapag-workshop na tayo matapos na itong lockdown. Same lang ang hinihintay natin para makapag-set na tayo ng schedule. James Lucena, anong 1.5? Hindi pwede 1.5 ha. Bawal 1.5 sa singilan ha. Natatakot ako lumayo kasi baka mawala ng signal. Huwag mong palalayuin kung natatakot ka. Hanggat hindi nabibuild yung confidence sa pagpalipad, huwag niyo munang palalayuin yung drone nyo. Dahil ibig sabihin nun, kaya kayo natatakot, hindi nyo pa siya kabisado. Para mawala yung takot nyo, unang gawin nyo, maghanap kayo ng marunong na. Doon kayo sumama. Siguraduhin nyo marunong na. Baka mamaya, runong-runongan lang. Madama yung drone ninyo na mawala. FCC. Oy, Mar. FCC versus CE. Si Mar from Altitude. FCC versus CE. Correct. Ano ang pagkakaiba ng FCC sa CE? Etong issue na to sa Mavic Mini, ano ang kaibahan ng FCC? Yung kasing FCC sa Mavic Mini, kasi ang Mavic Mini, in-advertise ng DJI na kaya niya lumipad ng 4 kilometers. Yung FCC, kasi syempre, pag i-advertise, alam mo naman, ang DJI, pag nag-advertise ng drone yan, laging sagad. Sasabihin, kaya niya lumipad ng 31 minutes, kaya niya lumipad ng 4 kilometers. Pero sa reality, hindi mo siya magagawa basta-basta. Or yung 31 minutes, hindi ko pa nagawa yun. Sa Mavic 2, ang pinakamahabang lipad na nagawa ko is 25 minutes. Ang sabi nila, hindi daw naka-hover yun, moving forward. Moving forward naman, saka hanggang 25 minutes lang yung kaya niya. Nag-landing na nga eh. Kasi na lang eh. Less than 10% na lang yung battery. Nag-landing na. Muntik ko na hindi makuha kasi ang layo ng pinag-landingan niya. Sa Ronda, Pilipinas yun. Pero nakalipad ng halos 12 kilometers naman mula dun sa hindi siya street kaya medyo kulang, parang kulang yung 12 kilometers eh. Kaya kasi niyang maka halos 15 kilometers eh. Walang balikan yung home point na iwan kasi nakasunod lang kami doon sa mga bikes. Nakalipad ako ng halos 12 kilometers. So yung nawala ako mula sa CE napunta ako sa Mavic 2. So yung advertisement ng DJI na kaya lumipad ng ganon is dahil naka-FCC yung Mavic Mini. Pero dito sa atin kasi wala tayo sa FCC coverage area. Yung FCC kasi nasa US lang. Once na lumabas ang isang unit ng FCC area, nagiging CE. Hindi naman, marami pang iba kasi, pero dalawa lang kasi yung in-apply ng DJI, isang FCC at saka isang CE. Dito sa Asia, hindi ko maalala kung ano yung initials eh. Pero CE, sa atin, wala tayo sa coverage ng FCC. Pagdating ng Mavic Mini rito, nagiging CE na siya. So, kahit bumili ka ng FCC na model na Mavic Mini, pagdating dito, CE na yun.
Ang CE naman is kalahati ng FCC. So, yung Mavic Mini kasi, aside sa FCC at saka CE, meron pa yung frequency niya. Yung isang 2.4 at saka 5.8. So, yung 2.4 ng FCC, yun yung umaabot ng 4 kilometers. At pagka naging pag naging 5.8, kasi mas mataas sa frequency para hindi masyadong naapektuhan ng mga Wi-Fi, ginagawa nilang 5.8, umiigsi naman ng range. Pero malinis na, wala na yung parang lag, yung napuputol or nadidelay yung video. Nawawala yun kapag naka-CE. Ganun siya. Pero pagdating sa CE, yun ang problema eh. Dito sa atin, naka-CE tayo. Yung 2.4 gigahertz is nagiging 2 kilometers na lang. Kung malinis ang ere, kung walang masyadong, yung problema sa dami ng may Wi-Fi ngayon, at saka yung mga cell sites is nagtatransmit sila sa Wi-Fi sa 2.4. So naaapektuhan yung signal sa 2.4. Mas malayo sana yung lipad ng 2.4 pero hindi mo naman maikilos ng maganda yung drone dahil putol-putol yung signal. So kailangan mo mag-switch. Shout out Maki Caroro. Shout out. Hello. So pag nag-switch ka sa 5.8, medyo okay na yung signal. Hindi na siya kasing lag na tulad ng 2.4. Pinag-usapan natin sa CE, dahil CE tayo. Lilipad yung drone mo na, ang sabi, 500 meters na lang. Imagine, from advertisement nila na 4 kilometers, pagdating pala ng Pilipinas, ang magagamit mo is yung 500 meters lang na signal. So, napaka-igsi na. Pero, yun nga, kung napanood nyo yung video ko, doon sa YouTube, yung second video ko about Mavic Mini, ginamitan ko siya ng range booster, range extender, yung para siyang reflector ng signal. So, umabot ako ng 700 meters. Mas malayo pa yan pag nasa iba kasi dito sa lugar ko, meron kami ritong interference ng galing sa NGCP. Merong mga power lines. So palagi ko yun yung nag-i-indicate sa akin na meron daw Wi-Fi interference, strong Wi-Fi interference sa area pag naka 2.4 ako. Hindi pa nakakalayo ng 10 metro sa akin yung drone. Putol-putol na yung signal sa 2.4 eh. Kahit gamitan ko siya ng range extender, hindi siya kahit extender ka, kailangan nakatutok kasi yung range extender kasi kailangan nakatutok yung antenna mo lagi sa drone. Kasi pag tumalikod ka, dahil naka-reflector siya, kumbaga nakaturo yung signal mo kung saan nakaharap yung antenna, yung signal booster mo. Kumbaga nako-concentrate yung signal sa ganun eh. Kaya kailangan nakatutok lagi kung gagamit ka ng range booster. So, pag ginamit mo sa magandang lugar to, naka 5.8 ka, may range booster ka, mas malayo pa yung maaabot mo. Pero although may nakasulat na 500 meters lang yung kaya ng CE, kaya mo pang lagpasan. Pero kung Mavic Mini naman, hindi mo kailangan palayuin ng ganong kalayo para ma-enjoy mo yung drone. Ito masyado siyang maliit para ilayo eh. Kaya may mga nagpa-fly away, pinalilipad nila ng napakalayo yung Mavic Mini. Prone siya sa hangin, malakas na hangin. Dahil mas maliit yung kanyang kayang pitch na gawin. Yung kanyang yung kanyang pitch, hindi masyadong malaki. Kaya pagka nahipan siya ng hangin, mas madali siyang matangay ng hangin. Pero doon sa napanood ko sa YouTube na Spark versus Mini sa wind resistance, mas malakas daw yung Mini. Nagulat din ako doon. Akala ko yung Spark kasi mas mabigat eh. Pero mas nakakalusot sa hangin yung Mavic Mini. Pero hindi ko nasubukan yun ha. Base lang doon sa panood nila. Minsan huwag kayong magpapaniwala agad-agad doon sa mga napapanood ninyo doon sa YouTube. Kaya yung YouTube video ko, ginawa ko talaga siya na as in yun talaga, honest review yung ginawa ko, walang doon. Walang pagtatago doon, Although baka mapagalitan ako ng Altitude Digital, parang siniraan ko doon sa unang video ko yung Mavic Mini, pero hindi. Ipinakita ko lang muna na kung ano talaga siya. Tapos ginawa ko naman sa second video kung ano naman yung magagawa ko para mapaganda ko yung paglipad ng Mavic Mini. So, Mavic Mini para sa maiksing pagpaliwanag, yung FCC is siya yung signal sa US na para ma-release yung drone kasi bago nila maibenta kailangan ikuha mo ng FCC hindi ko alam kung tawag doon, certification para maibenta nila. Kailangan maipasa mo yon. Ganun lang yung range.
Ngayon, pag wala outside ka sa FCC area, kailangan naman doon ka naman sa CE. Kailangan ganun. Kaya ang FCC is nagkataon na mas mahina. At nagkataon na dito sa Pilipinas is hindi tayo covered ng FCC. So kailangan natin magtiyaga doon sa CE. Although merong hack ang Mavic Mini para yung FCC version para mapalipad mo siya rito as FCC, medyo mabusising trabaho na. Ito yung every time na palilipad mo yung drone mo bago mo andarin is kailangan disconnected pa yung ano mo, yung screen mo. Pagka on, saka mo palang i-connect yung app mo. Pag nakalipad ka na, ilalanding mo, wag mo munang papatayin or wag mo munang sasalin, wag mo munang ibababa. Kailangan habang lumilipad siya, i-disconnect mo lang yung app mo, saka mo lang siya. Para wag matanggal sa FCC, may ganun na hack. Pero sa FCC model, mini lang pwede yan. Sa CE model, na yun yung usually na binebenta sa atin, dahil yun yung mas mura, hindi mo siya magagawang FCC. Hindi mo magagawang FCC. Dahil CE hardware, nasa pyesa na siya nung Mavic Mini. Hindi katulad nung FCC model, yung hardware niya is FCC. Talagang malakas yung RF transmission niya. Malakas agad. Yung CE is mahina. Okay, so okay na siguro ko sa FCC. Kung mayroon kayong follow-up question dyan, pwede nyo itanong sa amin para masagot ulit namin. Sunny Boy, hello, shoutout sa'yo. Kamusta? Sino pa? Maki. Okay. So, ang sabi namin is 30 minutes to 1 hour lang eh. Naka 1 hour na yata ako. So, sagot muna ako ng last 2 questions kung meron pa. Then, hanggang sa susunod ulit. Okay. Yung YouTube ko search niyo po, Omel Cruz. Advent Drone Flyers. Oh, tama, Maki. Shoutout sa mga Advent Drone Flyers kay Jeru Alburo. Kamusta sa inyo, mga Adventist Drone Flyers? Okay, ano po dapat gawin para hindi lumobo ang battery? Kay Owen Lascano. Okay, wag niyo i-store ng full charge, wag niyo i-store ng discharge. So, i-store mo siya ng 50 to 65% at ilagay mo sa magandang room temperature. Wag sa mainit na lugar or wag din sa sobrang lamig. Yung dati, nilalagay pa namin sa ref yung mga lipo namin nung nagpapalpad kami. So, hindi rin mawawala yung lobo niya, pero once na ginamit mo, lulobo. Once na lumobo ang battery, wag mo na siyang gamitin. Gawin mo na lang siyang charger or power bank. Kasi, wala na. Pag lumobo yan, ano gusto mo? Bumagsak yung drone mo. Mas mainam palitan mo na yung battery. Paggawa ka kay sino yung tagagawa ko ng battery? Shoutout kay Allen Chua. Yan. Sir Allen Chua. Tagagawa ko ng battery ng Mavic 2. Nakailang pa-repair na ako dyan, papalit. Okay. Romeo Santo Tomas. Boss Omel, ano ito sa powered range boosters, particularly Alien Tech, 4Hawks, etc. Hindi pa ako nakagamit ng mga powered boosters, pero nakagamit na yung mga kakilala ko. Nakita ko, okay naman. Maganda naman yung Ang isang gumagamit niya, nakalimutan ko yung pangalan, magagalit sa akin. Ito, si Hunsay. Ano yung first time mo? David! Sir David, yan. Ang laki ng kanyang antena. Hindi ko mala kung overpowered. Sobrang laki. Parang ng cell site. Inilagay doon sa controller ng Phantom. Ganyan yata kalaki. Inilagay niya yung panel ng talagang lumulusot kahit sa building. Lumusot yung signal nung drone niya Powered powered booster. Pero ang alam ko diyan powered siya. Pero may butas yan Pag natapat din yung drone mo sa butas ng kanyang wala rin siya signal. Pero once na nandun siya sa tamang facing or walang problema. Pero meron yung butas. Sabagay, digital naman yung ating signal. So hindi siya basta-basta mawawala. Nawala. Straw Hat Louie, straight ba yung lipad sa Ronda Pilipinas in 12 kilometers? Yes, straight yun. Walang babaan yun. Diretso yung lipad yun. Okay. So, last question. Sige po, last question. Sino to? Yung mga hindi nasagot, ay pipilitin nating masagot sa susunod na pagkakataon. Salamat po sa lahat ng nanood. Please subscribe po kayo sa channel ko sa YouTube, Omel Cruz. Pinalalakas ko ngayon yan Napabayaan ko kasi. FCC, NCR frequencies. Tanong ni Sander. Hindi siya frequency. Ang frequency is yung gigahertz. Frequency is cycle per second yun yung FCC is para siyang nakalimutan ko ng tawag, licensing siya. Yung para maibenta mo, kailangan dumaan ka sa standards ng FCC. Kung sa FCC area ka magpapalipad, then kung hindi naman sa CE naman, kailangan na handong ka sa
pumasok ka sa C standards, mas mahina kaysa sa FCC para payagan nilang maibenta yung drone. Okay? Shout out Richard Dumlao Flores. So nakasagot na ako ng maraming tanong. Hanggang doon na lang. Shout out Koy Singson Lopera. Shout out Romeo Santo Tomas. Shout out J. Wilson Perez. Replying, okay. Replying board mo. Okay, thank you J. Wilson sa pagsagot. Hindi ko kaya sagutin lahat. Salamat din sa kila Benjo. Sila Eric Abas, nasa na kayo? Sila Lawrence Christopher, shout out sa iyo. Okay, pagkakaalam ko, ano to? Hans Rosario, pagkakaalam ko, meaning yan is pangalan ng founder. Sino ba yun? How far, bilis YouTube ko po is Omel Space Cruz. Omel Cruz. Kung ano yung name ko sa Facebook, yun din po yung name ko sa YouTube. So, hello Lawrence Christopher. So makakapag-subscribe kayo dun sa aking sa aking YouTube. Abay, maraming salamat po sa inyong suporta. Kailangan ko po ngayon niya. Alam nyo, medyo ano tayo na. Hi Sir Mac. Thank you Sir Mac. Nanonood ka pala. Ngayon si Sir Mac, isa yan sa mga haligi ng Multirotors. Isa sa admin ng Multirotors si Sir Mac. Okay, so maraming salamat po. Pero sige, basahin ko muna yung inyong mga nakasulat. Wala naman tayong gagawin. Pero hanggang dito na lang muna para hindi kayo magsawa sa aking boses at pagmumuka. Okay? Ano name channel mo, Boss Omel? Omel Cruz. O-M-E-L-L. Tapos Cruz. As in, De La Cruz. Ayan, Cruz. Meron kasing Cruz na Tong. Hello, Tong. Tong Marley. Hello, Tong. Si Tong, si Tong. Okay, James Lucena. Hello. Okay lang ba? Nawala na naman. Masyadong mabilis Okay, nako, ang dami nagtatanong. Sige, uulitin natin to Pangako mga kaibigan, ulitin natin to. Oh, Eric, nanghihingi ka ng shoot. Pare-pares tayong walang shoot ngayon, lockdown. Meron ako workshop, Army. May workshop ako sa Army. Tong. Salamat, Tong. Idol din kita. Okay. So, maraming salamat po. Hanggang dito na lang. Sir Arnel, shoutout sa'yo. Okay, thanks you. Ayan po, Altitude Digital, ipinost po nila yung aking YouTube account. So, lahat ng makakapag-subscribe, maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa muli po. Haris Canlas. Okay, humahabol sa shoutout. Okay, hindi ako makalis. Onin Dantes, shoutout. Okay, maraming salamat po. Hanggang dito na lang po. Hanggang sa muli. Maraming salamat sa inyo.